Bakit maraming galit sa once saved, always saved? Part 1. Ang banal na kasulatan ay nagpapahayag na walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ayon sa Romans chapter 8 verse 35 to 39, who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword? As it is written, for your sake we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. No, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. At ayon din sa John chapter 10 verse 27 to 29, walang makakaagaw sa kamay ng anak ng Ama. My sheep listens to my voice. I know them and they follow me. I give them eternal life and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. Kung may eternal life ang tupa o toong believer at hawak ka ng anak at Diyos Ama, maaari pa bang mawala ang kaligtasan? Parang imposible. Kaya matatag na pinaniniwalaan ng mga totoong ligtas, yung mga naligtas sa biyaya, ang once saved, always saved. Kaya ganun na lang ang pagtutol ng hindi mga naniniwala sa once saved, always saved. Ang kanilang basihan ay ang Hebreo chapter 6 verse 4 to 6. Sapagkat paano pang panunumbalikin upang magsisi ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya. Dati naliwanagan na sila, nakalasap ng mga langit na kaloob at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng pangyarihan ng Diyos na lubusang mahayag sa panahong darating. Kapag sila'y tumalikod pagkatapos malasap ang lahat ng ito, hindi na sila maaaring panumbalikin upang magsisi sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at inilantad sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Ang mga talatang ito ay tumutukoy sa mga taong hindi totoo nananampalataya. Kasi sa verse 6, sinabi ni Pablo na muli nilang ipinako sa krus at inilantad sa kahihiyan ng anak ng Diyos. Ang tunay na ligtas hindi inilalantad sa kahihiyan si Jesus. Ayon sa 1 Corinto 12 verse 3, kaya't nais kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ang magsasabing, sumpain si Jesus, at hindi rin masasabi ni naman si Jesus ay Panginoon kung siya'y hindi pinapatnubayan ng Espiritu Santo. At ang tunay na believer ay hindi tumatalikod sa Panginoon. Ang tumatalikod ay hindi totoong convert. 1 John 2:19. Kahit na sila ay mga dati nating kasamahan, ang mga taong iyon ay hindi natin tunay na kasama, sapagkat kung sila ay tunay na atin, nananatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila upang maging maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na kasama natin. Kaya ang mga naligtas sa biyaya ay puso kaming naniniwala sa once saved, always saved. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless you all.